versus Aurora Gaming, we have yet to see yung pagtatapat nila nung recently concluded playoffs ng MPL Philippines Season 15. And up to now, nakikita na natin, ang aga-agad ng nangyayaring gulo, si Chessman ang pinupuntirya ng mga members ng Aurora. Ganda nun! And that's gonna be Demon Kite having the space to take the turtle, pero si Edward ang kukuhanin bilang casualty ng cavalry at sa hero for the turtle, pero nakakuha na rin pala ng kill itong kupunan ng Aurora Gaming. Because of that, sila yung nakalamang na doon sa palitan na yon. Turtle plus a kill, even though there is a trade against Mr. Consistent, Edward ay okay lang para sa Aurora Gaming yun. Trabaho niya na ialay yung katawan niya sa mga members ng Team Liquid para makuha nila yung greater trade doon sa nangyari. Yeah, and being successful in that first turtle, mas magiging mas magiging active yung panigurado magiging rotation nila dito. Nakita natin yung series of controls with the 3-man final slash. Yun yung mga iindahin mamaya ng Team Liquid. Team Liquid siguro magiging kalamangan nila prior to objective is yung mga early pick-ups na pwedeng makuha ni Sanford. Kasi yun yung prowess ng Pakito, di ba? Pumatay. Yun talaga yung pinakakailangan mang-assassinate, kumbaga. And yun yung hindi pa natin masyado makita. Mataro Sakamoto will fall down to the hands of Demon Kite. Kasama si Holy Moly at itong si Yue para kunin yung buhay din ni Sanji doon sa middle lane. Chessman, napipilitan siyang gamitin na yung retribution para mapadali yung pagkuha niya ng objective niya, depensahan yung mid lane. Ayun yung sinasabi mong aggressive playstyle ng Aurora, pre. Hindi yun nanggaling lahat kay Rene J. Even Demon Kite, parang na-miss talaga niya yung mga ganitong classic assassin. Mabilisan, tower dive, kill after the traction falls, and he's not yet done. The demon himself is killing anybody he could meet inside the map. Team Liquid losing Sanford up top. Nakuha na naman yung buhay ni Edward. Siya na naman ang sacrificial lamb para mapabilis ang scale ng isang Demon Kite. And look at Rene J just giving himself also para sa Team Liquid. Pinapakita lang niya yung mga paganyan-ganyan na stutter step, yung mga pakita, it's enough threat para, okay, may sipa ako, mag-abang kayo. Tulad nito, ang pwedeng bigyan ay ito mismong si Minju Sanford. Makaka-flicker pa naman, Chessman daw. Kinuha na yung turtle saglit, pero makukuha naman na mabilis. Naiipit nga lang si Taro Sakamoto. Was able to survive, pero si Edward nakukuha ng mission para tapusin yun. Tuloy pa rin ang kupunan ng Aurora Gaming para habulin ang cavalry. Minju's gonna go down. Andiyan na naman, and Chessman will deliver his appraisal shot, pero not enough yung damage output niya. Demon kahit tumahi, phantom execution, pero nandoon si Chef para kunin ang trade, and down goes Demon Kite. Well, pinalamig muna ng Chef yung mga pangyayari doon kasi ang init talaga ng Aurora Gaming. You saw them aggressively chasing the members of Team Liquid after the turtle take na ginawa ni Carteezy. Props to Carteezy, wala siyang paki sa mga nangyayari. Talaga nag-focus siya sa turtle, hinayaan niya lang yung kanyang mga kakampi na magpahabol sa mga members ng Aurora, and Taro Sakamoto gained a lot of attention on that turtle fight. Hinahabol talaga siya. And nakuha pa niyang makapasok sa torre bago pa siya mahabol ni Edward to the point na kailangan pa talaga mag-tower dive doon ni Edward para lang masecure yung kill. Good thing though, Aurora Gaming, na dahil yung Kimi nila ay maganda yung pwesto, nahirapan din makalabas si Chessman after the turtle take. Kumbaga nahihirapan pa din sumabay ang Team Liquid, but we're not removing the fact na pwede silang mag-diversion plays all throughout the map. I mean, take the surprises, pero namatay si Kiel1 because of that sniper bullet mula kay Demon Kite, rather. Well, yan, surprise ba yung hanap ninyo? Surprise with that Renner's apathy coming from Holy Moly. Demon Kite, ayan na yung combo eh. Hindi pa natin nakikita yung combo na yan. Solo kill pa lang yun, tol, ha? Paano pa kung nagsisimula ng gamitin ng Aurora Gaming itong Beatrix na to? So far, di ganun kalaki ang na-impok na kalamangan ng Aurora Gaming, pero the way they are playing this game, the way they are rotating this map, parang sila yung may control sa lahat. Oo, tapos wala pa dun yung Meng tingin Meng. Meng, pero nakatingin ang Team Liquid kay Meng, kaya mawawala si Demon Kite on the process. Napakagandang ikot mula kay Taro Sakamoto, may sipa doon, hindi natuloy, medyo mali yung anggulo,
Kaya hindi pa din magulo para sa Aurora Gaming dahil nandoon si Edward para kunin yung final slash na yun. Sanford daw, hinahanap. Ito si Yue, pero di niya maabutan. Ngayon si Demon kahit na lang ang hahabol with the shield coming in with the first kill ng Pakito, makakasurvive pa. Pero nandito tahabol ang mga members ng Aurora. Grabe, habol kung habol, pero Oy! Final shutdown! Sasayaw sana si Oheb, pero biglang hinampas! Sinampal! Aurora Gaming still winning that team fight, ladies and gentlemen. It's an unchained wipeout kasi si Sanji na natira ngayon ay kabubuhay lang. Saktong-sakto pa na nakuha yung turtle ng ganun lang kabilis. It is not an issue for Aurora Gaming. Teka lang, Edward! With a final slash and a flicker combo, Sanji ay mawawala for Team Liquid. Grabe yung mga final slash. Nakakamiss yung mga final slash na ganun. And Edward, grabe! Sunod-sunod, tuloy-tuloy. And earlier, yung tipong akala natin makakabawi yung Team Liquid, siya yung pamatay momentum eh. Indak na si Oheb sa Summon Force pero hinampas. And that tower dive once again, an easy kill for an Arlot. Napakalala na ginagawa! Yan na naman yung final slash! Ni hindi mahanapan ang sagot ng Team Liquid yung ginagawa ng Aurora. Edward's gonna go down for the trade. Double kill para kay Yube. Triple, making it ang maniac dahil humahabol. Pero Taro Sakamoto will shut down that heated Kimi. Kaya mawawala yung thought process na makuha pa yung maniac and yung savage. But Aurora Gaming, sila pa rin ang mayawak ng lead this time against Team Liquid. Yeah, they are leading every team fights because of that initiation, because of that final slash. Ngayon, namatay si Edward, nabigyan ng pagkakataon na lumapit ng onte si Sanji at na-maximize nila yung magandang setup na binigay ni Daddy JP with the fist break. Napalalim naman that time ang Aurora. They thought na kaya nilang linisin ang buong mapa, i-wipe out ulit itong kupunan ng Team Liquid, pero nandun pa rin yung threat ng Louie, yung dispersion, yung duality. Pag nakadikit doon, ang mga squishy heroes ng Aurora Gaming is kaya pa rin ma-burst down. Napaka line perfect lead, mga team fight na gusto. And si Chessman ang naging target. Meanwhile, Demon kahit doon sa kabilang banda ay pinipigilan lang ng mga members sa Team Liquid. Pero Lenny J, tumitingin sa mga members sa Team Liquid pero wala naman siyang sipa at that time. So yung threat lang. Kaso nandito na yata yung counterplay. May final slash na gagamitin si Edward. Sanford's gonna go down. 3 miyembro na lang sa Team Liquid ang natitira para dumepensa. Pero di disiplina dahil Lord ang punteriya ng members ng Aurora. May mga setups naman mula sa Team Liquid eh. Nandun yung face break ni Taro Sakamoto. Pero yung final slash ulit, yung pumatay doon kay Sanford. 2 members ang nabakuran with the fist break, but the final slash displays that Pakito at napalalim siya. Kahit gaano kataas yung damage output ng Pakito, kung ganito ang damage output din ng Aurora Gaming is bago pa siya makadikit sa mga squishy heroes ng Aurora is mapapas lang na siya. Ito yung difference ng damage type XP sa mga sustain and crowd control type. Kasi ngayon kailangan talagang dumikit ni Sanford para lang mapatay yung Kimi at yung Beatrix. Ang kapalit nun, pag siya naman ang na-shutdown na counter ni Edward, wala siyang makukuha at siya pa yung mamamatay. Ready, Jay! Medyo sipa pa loob, kaya nagkamali nga lang ng angulo. Pero Edward is still there for the crowd control. At yung kaninang pagkakamali ay naitamang bigla. Ngayon tutong pa yung 4, gawin mo ng 5. Another triple for Yue. And again,